Isang bagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayon mula po itong video na to kay John Rex. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, Amerika nag-alok na sasama sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. China nagalit sa bagong kasunduan ng Pilipinas at ng Japan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Tinanggihan ng Pilipinas ang alok mula sa Estados Unidos na tumulong sa mga operasyon sa West Philippine Sea tulad ng resupply mission. Pinalaga naman ng China ang bagong kasunduan sa militar ng Pilipinas at Japan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Subscribe po kayo kay John Rex. Dahil sa patuloy na panghaharas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard maging sa Philippine Navy, ang Amerika, isang kaalyado sa kasunduan ng Pilipinas, ay nag-alok na tutulong ang kanilang puwersa sa tuwing magsasagawa ng resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal hanggang sa mga pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero ang alok na ito ng Amerika ay tinanggihan ng Pilipinas. Sa isang interview ng Reuters kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner noong Huwebes ay sinabi nitong nag-alok umano ng tulong ang US at tinanong sila kung paano nila kami matutulungan sa anumang paraan. Ayon kay Browner ay sinusubukan mo nilang ubusin ang kanilang posibleng opsyon na mayroon ng AFP bago sila humingi ng tulong. Kabilang ang dating kinatawan ng US National Security Advisor na si Matt Pottinger ay nananawagan para sa direktang suporta ng hukbong dagat ng US para sa mga misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit sinabi ni Philippine National Security Advisor Eduardo Año na nais ng Pilipinas na maging pure Philippine operation sila. Sinabi ni Año sa Reuters na ito ang kanilang lehitimong pambansang interes kaya walang nakikitang dahilan para pumasok ang US Navy sa kanilang misyon. Ako ay opinion ko po to sa akin po Yun nga po sabi po na ubusin muna po ang option ng ating sa atin sa Pilipinas bago humingi ng tulong. Pero ito po ang opinion ko po na syempre po hindi po tayo magmamagaling patungkol po dito Pero ito po yung akin lang opinion. Sa akin po okay rin po na tanggapin po sana ang tulong ng US diyan sa pagre-resupply mission na pagpapatrol diyan sa West Philippine Sea. Kasi nga po nakikita na po natin mula sa pool po talaga ay hindi po talaga tumitigil ang China sa panghaharas sa atin diyan sa West Philippine Sea. Isipin niyo 'yon talaga pong nasasaktan na po tayo. Meron na po nagbuwis ng buhay na ating mga mangingisda, binunggo po ang kanilang bangka, durug-durug po yung bangka at talaga pong wala po silang nire-respeto ang China na i-easy po natin o teritoryo. Talaga pong pinapasok po tayo, nagte-trespass talaga dyan. Para sa akin po, sa opinion ko lang po, ayun nga po ulitin ko, hindi po ako magmamarunong pero opinion ko lang po ito. It's a free country, malaya po tayo magbigay ng ating opinion. Sa akin po, sana po tanggapin na po ang tulong mula po sa US para po talaga makapag-resupply mission po tayo diyan sa Ayungin Shoal at syempre magpatrol diyan sa West Philippine Sea para po meron po tayong suporta diyan sa West Philippine Sea para hindi po talaga tayo mabuli po ng China. Dito po kasi talaga natin malalaman kung talaga pong magdidiretso pa rin po ang China sa pambuburi sa atin kapag po meron na pong naka-guide po sa atin na malaking bansa tulad po ng US. Maganda naman po intention ng US sa pagpapatrol diyan sa West Philippine Sea, pagtulong sa atin sa pag-resupply mission diyan sa BRP Sierra Madre. Sana po talaga na mapag-isipan po to ng ating gobyerno. Pero ayun nga po, sabi ko nga po hindi po tayo nagmamagaling. Pero po talagang diskarte ang ating gobyerno sa pamumuno po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun nga po yung opinion ko lang po, wala naman po sigurong masama kung talaga pong tatanggapin natin ang tulong ng US sa pag-resupply mission dyan sa Ayungin Shoal. Kasi po talaga pong grabe na po talaga, sobra-sobra na po talaga ang China sa pambubuli po sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kahit na nagkaroon na po ng kasunduan, katatapos ng sabihin yon pero talaga pong ganun pa rin, dire-diretso pa rin po ang China. Isipin nyo yung dalawang barko natin, hinarang ng 7 barko naman ng China. Nung pagkatapos ng usapan, nasayang lahat ng laway ng kuryente, lahat po na pag-uusap ng China at ng Pilipinas. Kaya dapat lang po na sa susunod po wag na pong makipag-usap
ang Pilipinas sa China. Huwag na pong makipagkasundo dahil po mismong China po ay wala pong respeto sa kahit anong aspeto ng pag-uusap dyan tungkol dyan sa peace dyan sa West Philippine Sea. Sa akin po, no, talaga pong okay lang po na sana tanggapin ang tulong mula sa US dyan sa pag-resupply mission dyan sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas at Amerika ay nakatali sa 1951 Mutual Defense Treaty, isang kasunduan sa militar na maaaring magsanib puwersa upang labanan ang mga armadong pag-atake sa mga puwersa ng Pilipinas, Yes. pampublikong sasakyang pangdagat o sasakyang panghimpapawid saan man sa bansa. Sinabi rin ni Anyo na nakipag-usap na siya kay Jake Sullivan ng US noong nakaraang buwan upang talakayin ang mga alalahanin sa mapanganib at dumaraming aksyon ng China. Sinabi rin niya na ang MDT o Mutual Defense Treaty ay hindi pa panahon upang gamitin at patuloy daw na lalaban at aangkinin kung ano ang dapat sa Pilipinas. Sa akin, no, sana naman po wala na pong ulit magbuwis ng buhay o mamatay dyan sa West Philippine Sea, no, dahil unang-una po ay talaga pong sobra na yung China. At yun nga po, meron nga po tayong mangingisda na nawawala. Ibig sabihin po, wala na po talaga yun, patay na po yun malamang. Dahil sinabi nga po ng kapatid niya na nakita niya po na mula ilalim lumutang at nakadapa po na lumutang yung kanyang kapatid. Na hanggang ngayon po talaga ay nahanap pa rin po. Dito po sa amin yan, sa Subic, no, hanggang ngayon po ay hindi pa rin nahanap ang kanyang bangkay. Kaya sa akin po, no, sana po wala na po sanang mawalang buhay bago po tayo tumanggap ng tulong sa US dyan sa pag-resupply mission. Kasi alam na alam po natin yan na mangingilag po talaga ang China na mambuli dyan sa West Philippine Sea kapag meron po tayong guide, no, o may tumulong po sa atin tulad po ng malakas na bansang US. Real talk po yan. Sana po talaga mapag-isipan din po talaga ng ating gobyerno to na yung inaalok pong tulong ng US ay talaga pong tanggapin na. Kasi po talaga pong hindi na po talaga makatao ang ginagawa ng China sa atin. Ayon naman kay retired Marines Ariel Querubin, dapat gawing prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ating militar dahil dihadong-dihado daw ang Pilipinas laban sa China. Tama. Aminin natin, we are militarily weak. Dapat sana, sabi ko, may fast track natin yung ating Self-Reliance Defense Posture Program. Sa ngayon kasi, wala tayong choice, kundi pag binuli ka, maghanap ka rin ng isang big brother na nasasandalan mo. No? Tingin naman ni retired Admiral Ramon Liwag na dati ring commandant ng Philippine Coast Guard, mas dapat daw bigyang linaw ngayon ang rules of engagement para alam na ng mga sundalo kung paano ipagtanggol ang sarili kapag nangharas uli ang China. Kung tayo naman ay binubuli ng todo-todo, meron man tayong karapatan na i-depensa ating mga sarili. Tama. Pero hindi ako magsisimula para kukunin kong baril ko para babarilin ko. No way. So kinakailangan na i-maintain pa rin natin yung diplomacy na pinupursa ng ating government. Well, diplomasya na nga po, no, pero po ngayon po talaga ay kung anong gawin sa atin ng China sa utos na nga po ng Pangulong Bongbong Marcos siya, yun din ang gagawin natin, no. Hindi po tayo mag-overboard, hindi po tayo yung mag-o-opensa, depensa lang po tayo, ganun po. No, kaya hindi po talaga ano yan, kumbaga hindi magiging hadlang yan yung ganyang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa peace, no? Kasi po tayo po kumbaga dumedepensa din talaga dito. At yun nga po, no, tama rin po yung sinabi ni Querubin na dapat po talaga tayo magpalakas, no. Hindi lang po tayo dapat din sasandal lang sa malalaking bansa. Yun naman po ang ginagawa natin Pangulong Bongbong Marcos, nagpapalakas po. Pero hindi naman po tayo makapagpalakas ng ating sandatang lakas kung hindi po susuporta yung mga bansang yan. No, sila po magsusupply sa atin ng ating mga kagamitan para po lumakas nga po tayo. Dahil wala naman po tayong manufacturing ng mga armas na yan dito po sa ating bansa. Yun nga po yung balak ngayon ng Japan at ng Pilipinas na dito po sa amin sa Subic na talaga pong baka po magtayo ng manufacturing dito para magawa pong kumbaga manufacturing site ang Subic Bay ng mga armas, no, tulad po ng mga missile defense system. Yun nga po yung balak ng Japan at ng Pilipinas na gustong mangyari. Kaya ngayon po, kailangan po talaga natin yung suporta ng ibang bansa para po masuplayan po tayo ng mga makabagong armas. Yun po yun. Hindi lang po tayo dumidepende sa kanila na isi-save nila tayo o talaga pong pag naganda leche-leche na ay talaga pong sasandalan po tayo. Hindi po ganun eh. Siyempre po, wala nga po tayong kagamitan dito, wala po tayong ganong teknolohiya. Kaya yun po, yung suporta lang po ng ibang malalaking bansa tulad ng US at ng Japan, yun lang po ang ating kailangan, no? Pero hindi po tayo totally nakasandal po dyan. Kasi nga po,
nagpapalakas na po tayo ngayon sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po yun, allied nation po yan eh. Pero po syempre, kailangan po talaga natin isipin ang safety po ng mga mamamayan. Tulad po ng nangyari po dyan dito po sa Subic, no? Isipin nyo yun. Dapat po talaga mag-focus po ating gobyerno na ang ating mga ordinaryo mamamayan ay hindi mapahamak dyan sa West Philippine Sea. Kailangan po talaga magnabasa po ng batas o ng kung ano man ang ating gobyerno para po meron pong pangahawakan ng mga mamamayan na ligtas na makapaglayag dyan sa West Philippine Sea. Kaso nga po, di ba, talaga pong meron na po na argabyado at namatay na ating mga mamamayan, lalo po dito sa Subic. Kaya dapat po talaga tutukan po yan ng ating gobyerno, no, ang bagay na yan. Samantala, pinalaga naman ng China ang bagong makasaysayang kasunduan ng Pilipinas at Japan na Reciprocal Access Agreement o RAA na mahahalin tulad din sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa pahayag ng China, hindi dapat magdulot ng gulo sa rehiyon at huwag targetin ang sinumang bansa sa nilagdaang kasunduan ng Pilipinas at Japan. Ba't kaya ganun, no? Itong China, no? Kumbaga, hindi mo alam kung takot sila o talagang naaalog sila kapag may tumutulong sa atin sa Pilipinas. Ang lagay ba tatahimik na lang ang Pilipinas, magsasawalang kibo at talagang hindi magpapalakas at hindi tatanggap ng tulong o suporta sa ibang malalaking bansa na kaalyado naman natin. Ganun po ang China, no? Gusto nila sila lang yung malakas. Takot sila o sabihin natin nagagalit sila kapag meron tumutulong sa ating malalakas na bansa. Hindi naman po pwedeng ganun. Kaya nga po, magkakaalyadong bansa, allied nation. Palibasa po kasi sila, although may mga kampi po silang mga bansa, alam naman po nila talaga na hindi naman sila basta-basta tutulungan yan. Lalong-lalo na po ng Russia, kasi ang Russia po talaga ay meron pa pong gerang inaatupag ngayon, di ba? Between Ukraine. Kaya po talaga ito pong China ay galit na galit kapag po talaga yung tayo po, no, yung binubuli po nilang bansa, ay nakikita po nila na hindi na po uubra yung kanilang pambubuli basta-basta ngayon. Kasi nga po, di ba, tayo po talaga ay nagpapalakas. At talaga pong maraming bansa po ang tumutulong po sa atin. Yun po talaga syempre, yung mga bansang tumutulong po sa atin ay kalaban din po ng China. Kaya po sila po talaga ay gigil na gigil at galit na galit po sa mga bansang tumutulong po sa atin. Kasi po ayaw po nila yun eh. Gusto po nila sila lang po ang malakas sa buong mundo. Pero hindi naman po syempre uubra yon kasi lahat po halos ng bansang kinalaban po nila ay malalakas na rin po talaga. Lalong-lalo na po ang US. Kaya hindi po talaga uubra yung mga gantong sentimiento ng China. Hindi daw kailangan ng sanib puwersa ng militar sa Asia-Pacific region na magdudulot lang daw umano ng tensyon o Aroy. Cold War. Kapirmahan na. Nice one. PBBM, saka lang. Ito lang po ang akin, no, kung hindi po magiting ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi po mabait at talagang masigasig po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi po tayo tutulungan o susuportahan ng malalakas na bansang yan. Ibig sabihin lang po nun na epektibo po ang pagtatrabaho, no? Epektibo ang pagtatrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa atin. Kumbaga ang paglilingkod niya sa bayan ay talaga pong mula po talaga sa puso at may paninindigan po ang ating leader, no, na ipaglaban po ang ating bayan. Kasi po hindi po talaga tayo tutulungan ng malalakas na bansang yan kung ano lang po ang leader natin, kung weak po ang leader natin, na ibinabatong ha po sa kanya na mga kalaban po niya sa politika. No? Weak leader daw po. Pero nakikita po talaga natin lahat ngayon na talaga pong ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ay napakalakas na leader at may paninindigan. May bayag po ang ating leader. Kaya po kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana po no, humahaba pa po ang termino niya, kung pwede nga po na sa susunod po siya pa din. Kasi po marami po talaga siya mga projects, no, na talaga pong meron po talagang silbi na masasabi po natin at meron pong malaking impact sa atin, no, sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos.
Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video ang video na to ni John Reps. Ilagay nyo na lang po sa comment section kung ano po sa loobin nyo sa napanood nyo sa video na to. Ilalagay ko din po sa description ang link ng video ni John Reps para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ito reaction video. Until next time po, maraming salamat. God bless and peace out. Bye.